Magandang umaga. Kape-kape muna. 10 taon na akong empleyado. At sa 10 taon na pagiging empleyado ay marami akong na-realize at natutunan. Una na dyan is huwag kang umasa sa isang source of income. Huwag kang magre-rely sa sinasahod mo sa kumpanya. At kahit may trabaho ka na, patuloy mo pa rin na palupitin yung sarili mo, maghanap ng skill na makakatulong sa'yo. Basta huwag kang umasa sa kumpanya kasi risky siya. Kaya kanilang tanggalin ng isang isang pindot lang kapag trip nila. So itong ikikwento ko sa inyo, real life story to, na huwag kang umasa sa kumpanya at sa isang source of income. Ito real life story to, sa atin lang to. Mayroon akong boss, supervisor siya, na 30 years na siyang nagtatrabaho sa company. Sobrang habang panahon na yun, 30 years. So nagkaroon na lang naman siya ng konting pagkakamali sa rules ng kumpanya. Yung pagkakamali niya is di ba supervisor siya, tapos nagkaroon siya ng ka-relationship sa company ng mas mababa sa kanya. Bawal yun, yung may ka-relationship ka sa trabaho. Bawal yun. So ang nangyari, tas nalaman pa ng company na yung supervisor na yun is may asawa, tapos may ka-relationship siya sa company. Pero kung tutusin, labas na dapat dun yung company. So anong nangyari, tinanggal siya. Biruin mo, 30 years na siya sa trabaho. Tinuring niya na parang pamilya yung kumpanya na yun. Pero tinanggal lang siya ng isang snap. Parang lang siya ginawa lang siyang disposable kahit 30 years na siya sa trabaho. So anong nangyari dun sa boss ko na supervisor, nawalan siya ng trabaho. Tapos nung nawalan siya ng trabaho, hindi rin sila nagkatuluyan nung relationship niya dun sa company, kasi nawalan nga siya ng trabaho. Siyempre gusto lang naman nung ka-relationship niya na babae stable na pamumuhay. Kaso nga nawalan siya ng trabaho, so hindi nag-work yung relationship. Naghiwalay din sila. At ang masaklap doon is nawalan ng trabaho yung boss ko. At yun yung lesson na natutunan ko doon sa 10 years na pagiging empleyado, na kailangan mo maghanap ng or magdagdag ng skill or pagkakakitaan kahit nasa trabaho ka. Kagaya nito, kahit nasa trabaho ako, naghanap pa rin ako ng ibang way para kumita ng pera, kasi ayaw ko mangyari yun sa akin, yung nangyari sa boss ko, na
umasa lang sa iisang source of income. Balik tayo dun sa kwento. So nangyari dun sa boss ko, nawalan siya ng trabaho. Wala na akong balita sa kanya. Back to zero siya malamang. Sa tingin ko wala, sana makabounce back siya, kasi medyo matanda na rin yung boss ko. Kung mag-a-apply ulit yun, mahihirapan siya kasi too late. Tsaka yung skill na alam niya, hindi na yun nadagdagan sa tingin ko, kasi 30 years ka na sa trabaho, paulit-ulit lang yung ano doon, skill na matutunan mo doon. So sayang, di ba? Yung 30 years mo na pagiging loyal is walang kwenta yun sa company kapag may gawa ka lang na kahit konti na pagkakamali. Walang kwenta yun sa kanila. Tatanggalin ka nila or papalitan ka nila. Kaya gaya nga ng palagi kong sinasabi is numero ka lang sa spreadsheet, expense ka lang sa mata ng company. Walang pamilya dyan. Lesson na rin sa akin yun, na kita yun ng dalawang mata ko, na kaya ka talaga nilang tanggalin. Kaya dapat may mga backup plans tayo kapag tinanggal tayo sa trabaho. May iba tayong skill na pwedeng pagkakakitaan. Ako nasa trabaho pa rin ako, pero iniisip ko na hindi yun hindi yun forever Dapat may mga backup plan tayo na pang safety net ba. Ang safety net ko is pagko-content. May mga buy and sell din ako, side hustle. Masalimuot yung nangyari sa boss ko or pwede rin, hindi ko alam kung nag-retired na ba yun, pero sayang yun Kaya sabi ko sa inyo, dapat may kayo, may tayo, continuous pa rin tayong natututo at nagdadagdag ng skill set para tumaas yung income natin at makahanap ng ibang sideline o pagkakakitaan. Huwag na tayong umasa dyan sa 9 to 5 sa company na salary, at may iba pa tayong pinanghuhugutan ng pera. Kasi ayaw kong matulad kayo dun sa boss ko na 30 years na sa company tapos tinanggal lang ng mabilisan. So kung may natutunan ka at may na-realize ka sa video na to, comment mo sa baba yung mga na-experience mo about dyan sa pinagtatrabahuhan nyo na company. So hanggang dito na lang.